Yo mga kapatid, no, meron tayong tinatawag na emergency landing. No? Pero ito'y sako pa rin ng Balitang Pinoy TV na ating panonoorin. OMG, windang ang lahat sa pasabog na to. Grabe, breaking news. Just in, binulabog na mga bonus 2 million. Yan, no? Hanggang ngayon, hindi nila masagot ng maayos o yung iba naman hindi umaamin kung talagang meron silang bonus. Yung iba umamin, yung iba nagsasabi hindi naman daw lahat. Pero ito, bago natin simulan, hayaan yung kilabutan kayo sa laki ng pera na nawawala ngayon pero BP Sara pa rin ang gusto nilang i-impeach. Panoorin muna natin to mga kapatid. Yung amendments, yung insertion, dapat minor. Pero itong tatlong taon, ng 19 Congress, walang ganyang klaseng magnitude ng insertion and diversion sa kasaysayan ng Kongreso. Ibig sabihin niya rito mga kapatid, yung insertion, yung isisingit ba yan, no? Amendments, hindi ganun kalalaki. Pero dito mga kapatid, katakot-takot po na insertion ang nangyari. Ngayon, ito yung sinasabi kong hindi masyadong naiintindihan ng mga walang pakialam sa politics. Pero kung nanamnamin nyo lang mga kapatid, huwag nating sabihin, kung malaman naman natin ang katotohanan, yayaman ba tayo? Sa sarili mo siguro nasa sa yun kung paano kaya yaman. Pero itong Pilipinas, huwag nating hayaan balahurain ng mga magnanakaw. Magkaroon kayo ng pakialam. Tignan nyo At kahit sino naging Pangulo, hindi pumapayag na ganyang kalaki. Si Presidente Marcos lang ang pumayag na merong 1.45 trillion na diversion insertions sa loob ng 3 taon. Yung 3 budget niya, sinalaula ng Kongreso, pinayagan niya. Yun ang problema. Yun ang tanong ko kay Presidente na hanggang ngayon, hindi sinasagot ni Presidente. Pero kayo mga congressman, ang galit na galit at mga senador. Kasi ma-expose din kayo. Hindi ko alam kasi wala naman ako ng 19 Congress. Yun lang. Yung mga may problema ngayon, yung 19th, member ngayon ng 20th Congress. Naabuso talaga. Naabuso kasi natatanda ko, congressman na ako nung panahon ni GMA, walang ganyan. Hindi pumayag si GMA. Kinabayaan niya na magkaroon ng reenacted budget kung sobra ang Kongreso sa pag-i-insert o pagbabago ng budget niya. Kasi tawag diyan President's Budget. Yes. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo sa loob ng 1 taon. Kung babaguhin lahat yan, di wala ka ng plano. Kasi ang naman kay GMA, economist naman si GMA, naintindihan si niya. Pinoy, ganun din. Congressman din ako ng panahon ni Pinoy. Sabi ni Pinoy, ito lang, yung pwede sa Kongreso. Hindi pwede sumobra dyan dahil wala na yung plano ko. Yes. Pero, si Presidente Duterte, in fairness. Nagveto. Nagveto. Saka walang ganyang kalaking insertions diversion. Ang masama, ang nakakapagtaka, bakit pumayag si Presidente? Hindi ba sila nag-uusap? Ang speaker, pinsang buo niya. O diba mga kapatid, sobrang laking pera pala ang nawawala. Na ang lalaki trillion pala yung usapan dito base sa napanood natin na Ganap Pinas shoutout po, no. Grabe, kakilakilabot po yung perang ginagastos dito na hindi natin alam kung saan napupunta. Sabi ko nga sa inyo kahit magkaroon man tayo ng pagkakataon na mabuhay ulit, hindi mo kayang ubusin yung ganong kalalaking pera. Kahit magpaulit-ulit ka ng mabuhay dito sa Pilipinas, kung pagkain at bahay lang, tirahan mo, mapag-aral mo ang iyong mga anak, hindi mauubos yung ganong kalaking pera. So, paano nangyari? Kabig sila ng kabig. Kahit tigi 1 billion sila. Ang laking pera. Sobrang laking pera mga kapatid. Saan napupunta yun at bakit gusto pa rin nilang kumabig ng malaking salapi? Walang mga kabusugan. Kahit nasa kanila na lahat ng kayamanan, sige pa rin sila. Tapos ang mga taga-kabila, tanggol pa rin kayo ng tanggol, mga inayupa kayo. Alam nyo ng mali, pinagtatanggol nyo pa rin. Mga buha ka ng ina nyo. Mahiya kayo. Alam nyo sa sarili nyo, mali yung kinakampihan nyo. Pero
sumisip-sip pa rin kayo para lang masurvive kayo. Ang kakapal ng mukha ninyong lahat. Itong mga lahat ng kurakot. Napakakapal ng mga mukha ninyo. Nabalahurain itong Pilipinas. Mga kapatid, mulat na tayo. Alam na natin yung mga ganyan ngayon. Huwag na tayong bumoto sa mga sa lahurang. Mga kapatid, pag nagustuhan nyo yung mga ganitong reaction or usapan, like naman kayo. Napaka-importante po sa akin ng like para mabuhay ulit yung channel ko. Kasi nga nagpalit tayo ng pangalan. So medyo sira tayo sa algorithm. Kaya hanggat maaari po, makikisuyo lang, makikilambing. Pa-like po. At mag-type kayo dyan, Duterte pa rin. Okay? Ito naman po yung mga reaction dun sa Kongreso, no? Tuloy natin. Bakit pumayag si Presidente? Hindi ba sila nag-uusap? Ang speaker, pinsang buo niya. Meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. Sa akin, Dumunod tayo kay Libiste ba? O Libiste, no? Mayaman din yan eh. Ngayon, bakit pa siya magsasalita? Mayaman naman na siya eh. May pakialam kasi siya sa Pilipinas. Nakikita niya na binabalahura na itong Pilipinas. Bilang nandiyan siya, may kapangyarihan siya magsalita lamang kahit papano. Magsalita laban po sa mga buaya. Tayong mga mamamayang Pilipino pa kayang mahihirap, sasabihin mo, wala akong pakialam dyan. Di naman ako yayaman dyan. Ikakamatay na lang ng pamilya mo na wala kayong pakialam. Ayaw nyo bang yung bansa natin maging mala Singapore, mala Japan, o yung mga magagandang bansa dito sa ating Asia? Ang laki-laki ng Pilipinas namin, you know. Mayaman mineral, nature natin ang gaganda, tapos bagsak yung ekonomiya natin. Tuloy natin ha. siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Well, you know, Christmas party ka sa mga barangay captain mo. I think ito po. Wow, social. 2 million. Christmas party. Uli, umabot po ng 2 milyon. Yung pong inilabas po ng huling araw po ng Kongreso. Grabe, no? Nagpapakahirap tayo. Lalo na ho, yung mga mas, alam nyo na yon, di ba? Mas, mababa, paano ba paliwanag? Diyos ko, nahirapan ako sa Tagalog. Sabihin na natin, yung mga lalong nagsisikap, nagdodoble kayod. Di ba? Kawawa din sila lalo. Ganun na nga ang trabaho, kakaltasan mo pa ng tax, tapos makikita nila yung tax. Binabalahura. Nagkakanda-baha-baha sila. Nakikita nyo ba yung mga Grab natin? Yung mga nagdi-deliver ng mga foods nung panahon nung baha? Di ba kawawang-kawawa sila? Tapos babayad sila tax, makikita nila yung tax nila, binabalahura lang. Gravity yun, mga kapatid. Tuloy tayo. Bonus daw po na 2 milyong piso rin. Totoo po ba ito? Kayo po ba Kay may Dilima yata nakatanggap po nito, Congresswoman? Wala po akong alam dyan. Dinenay na po yan ni Congresswoman Wala po akong alam dyan. Parang sagot ng mga kriminal no? Parang sagot ng mga kriminal. Dapat kasi ang pinakamagandang sagot dyan. Meron ba? Ay, wow, sayang, sana nabigyan ako. Pero wala dapat ganun ang natural. Hindi yung pag ito ba, yan. Wala akong alam dyan. Obvious na obvious Pero malay mo naman, wala siyang alam. Malay ko dyan, ikalaban din yan. Tuloy tayo. one thing. So tumatanggap ba ang makabayan ng MOOE na 1 milyon bawat isang opisina? Hindi po. Wala pong ganon. And sa bahagi natin, nakikita natin na may pangailangan talaga. So yung 2 million po na Christmas bonus. May pangangailangan. May pangangailangan talaga. May ganun pa Deny. I vehemently deny that.
Dinideny niya na mga kapatid. Eto na, dumako na po tayo dito po sa ating news. May kinalaman din to sa mga hayop na milyones na to. Eto na si Balitang Pinoy TV. Here we go. Okay, heto na po, no? Parang nabulabog na po itong kongreso. Itong vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo kung gaano po nagpanik ngayon itong mga taga-House of Representatives. Nagpanik pala sila. Isang munting paalala muna. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. At simulan na ho natin. Itong mga congressman na mga kalaban nitong si Congressman Leviste. Okay? Parang inamin na rin nitong isang congressman na hindi sabi niya, hindi lahat. Hindi daw lahat. Kasi pag sinabi mong hindi lahat, parang meron talaga nakatanggap. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ng News 5, okay? Na ano ba talaga itong 2 million na ipamimigay bawat isang congressman? Ito, play natin. Usap-usapan ngayon ang Christmas bonus daw ng mga congressman na siniwalat ni Congressman Leandro Leviste. 2 million pesos daw ang binigay sa mga congressman ayon kay Leviste. Pero eto po, ayon kay Navotas Congressman Toby Chanco. Si Toby Chanco pala. Si Toby Chanco ang nag-explain dito na dati na raw ito, okay? Hindi pala yan bagong kalakaran. Katunayan, dati na raw kalakaran sa Kongreso na bigyan ng parang bonus sa mga congressmen tuwing sila po ay magbe-break or magre-recess. Ang opinion ko dyan, kung dati na yung kalakaran na magbigayan ng tag 2 million pesos every Christmas break, putulin na natin yan. Kasi mahihiya naman tayo. Sobrang dami pong mga mahihirap nating mga kababayan na taxpayer lang lahat, ha. Pero kayo, sitting pretty lang kayo, may sweldo na kayo, ang laki-laki ng mga sweldo ninyo, ang yaman-yaman nyo na. Tapos tatanggap pa kayo ng bonus break. Parang abusado. Grabe, no? Makikita mo, congressman, mayayaman, ganito, ganyan. Tapos may bonus pa. Wala ka nang ginagawa. Kurakot ka na nga sa gobyerno, tapos makakatanggap ka ba ng bonus? Wow, heavy. Doon naman kayo kung ganyan, di ba? Wala akong pinipili, ha? Kahit sinong congressman dyan. Kahit si Congressman Paulo Pulong Duterte pa yan. Kaalyado natin. Lahat ng mga sinusuportahan nating mga congressman dyan sa House of Representatives. Lahat kayo, kung nakatanggap kayo ng tag 2 million every Christmas break, putulin na natin yan. Yes. Kasi hindi naman natin alam kung yung 2 million na yan. O kaya kung hindi nyo maputol, bigay nyo na lang sa aming mga vlogger. Kutya. Bigay nyo na lang sa amin. May kalalagyan yan sa kabutihan. Ay talagang itutulong ninyo yan sa inyong mga constituents o sa inyong mga probinsya. Yes. Di ba? Yung iba dyan, binubulsa. Maraming mga greedy dyan. So dapat putulin na yan. Imagine, 2 million times 300. 300 sila ng mga congressman. 600 million rin. Wow, heavy. Pwede na yan pang gumawa ng mga proyekto. Di ba? Grabe, no? Kukurakutin pa rin. Wala talaga tayong lusot nito. Ay, nako. Kay Chanco, inabutan niya yan mula pa nung una siyang naging congressman noong taong 2010. Actually, nung napakinggan ko rin yung vlog ni Attorney Harry Roque kagabi, talagang totoo raw yan nung panahon rin ng congressman pa sila. Sa panahon ni Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at Pangulong Marcos, parating meron silang kung tawagin niya ay break bonus. Kung meron din sa mga nakaraang administrasyon, hindi alam ni Tiangco. Tuwing kailan yung mga break bonuses at mga break na yan, ang Kongreso ay karaniwang nagbe-break bago mag-undas, bago mag-Pasko, at bago mag-Holy Week. Ang galing naman, buti pa sila may break. Yung break nila may bonus na. May 13-month na, 14-month bonus. Pagkatapos, meron pang 2 million. Heavy, no? Tell me, na undas, Christmas, at Holy Week, may tag 2 million kayo? May 2 million. So 6 million per year ang mga bonus ninyo? Kaya pala kayo mga matataba kayo dyan? So 3 times a year. Kung nag-break ang Kongreso para sa undas noong October 3, 1.5 billion daw ang binigay ng Kongreso. Sa undas, 1.5 million rin ang na-receive nila. Parang puto. Kaya pala pag nag-e-election, may mga nagpapatayan talaga, no? May mga nagtatambangan. Kasi pala malaki bigayan, no? Lalo na, sino ba yun? Sabi pa ni Vico Soto dati, no? Nito lang ba yun? Sabi niya ng ganun. May natatanggap daw yung mga barangay ng no? Malalaking pera. No?
Grabe. Uli na natin yan. Kawawa naman ng mga Pilipino dyan. sa bawat mambabatas. Pero tiyempo naman yan sa kasagsagan ng botohan para sa 2026 General Ay, Appropriation. alam na. Alam na. Pwedeng gagamitin nila yan sa mga kampanya nila. Di ba? Kaya pala. Bill na ginawa rin noong Oktubre. Tapos, yung mga kalaban nila, yung sina Polong Duterte, sina Marcoleta, Kiko, hindi makatanggap. Yung malapit lang sa speaker ba ang makatanggap? Hindi, nagtatanong kami ha. Para sure win ang Pangulo ninyo. Jesus Maria Josep. Ang sunod na bonus ay dapat itong magpapasko na ayon naman kay Tiangco ay hindi raw niya natanggap. Pero ito raw marahil ang dahilan kung bakit ito tinawag na Christmas bonus ni Libiste dahil binibigay nga yan bago mag-Christmas break yung mga congressman. Magkano? Naglalaro rin daw yan sa mga 1.5 billion pesos more or less. 2 million na nga eh. May umuugong na balita niya na nalaman ni Congressman Leviste. Alam niyo naman si Leviste. Maanghang ang bibig niyan. Wala, hindi yan nagsasabi ng hindi totoo. Tanong namin si Congressman Tiangco kung para saan itong break bonus ng mga congressman. Ayon sa kanya, ito raw ang paliwanag sa kanya nung bago pa siyang congressman nung taong 2010. Grabe, Pag nag-recess daw kasi ang Kongreso, inaasang babalik distrito ang mga congressman. Ang pera raw, panggastos sa mga congressman sa kanilang mga distrito. Basta't merong voucher na pinapapirmahan sa mga congressman, sabay abot po ng tseke. Sa madaling sabi, hindi po ganun kalinaw kung para saan itong mga break bonus. Siya na mismo ang nagsabi hindi malinaw kung ano ba talaga para saan itong mga bonus-bonus na ito. Hindi malinaw. So, ibig sabihin, ang malinaw lang yan para sa akin, pera ng taong bayan yun. Tapos, yung pera ng taong bayan na yun, pinaghirapan ng taong bayan yun, tapos gagastusin ng mga buaya. Worth it naman siguro kapag sige, bonus nyo. Total, ang ganda ng ginagawa nyong trabaho. Pero million, 2 million, tangina naman. Wala. Anak ng teteng mga kapatid. Siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pag naabot nyo hanggang dito, Duterte pa rin. Type nyo yan. Comment kayo dyan mga kapatid. Suportahan nyo po tayo dito sa ating channel. Magtuloy-tuloy po ulit tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Duterte pa rin.